Hello mga kakigol, welcome back. So, doon sa binilhan natin ng assorted na laptops, so binigyan niya tayo ng libre or free itong all-in-one na Apple desktop, no? All-in-one. Meaning, andito na lahat yung parang laptop ito na desktop, okay? Lahat andito na. Unlike for example dito sa desktop natin na mayroong CPU at saka mayroong ECU, no? May system unit, saka may monitor na hiwalay. Ito, andito na lahat. So now this is an Apple all-in-one desktop. Now, subukan natin kung anong condition nito, no? Ayaw ko sanang tanggapin pero kasi sobrang bigat, guys, no? Siguro mga 12 to 15 kilos ang bigat. So, hindi ko naman ako interesado dito. Pero tinanggap ko na lang para hindi siya ma-insulto, no? Kasi binigay niya libre daw. Okay. So, tinanggap ko. Now, tingnan natin kung na-remember niyo may binigay din siya nung sa last batch na binili natin na 40 pieces na assorted laptop din. May binigay din siya na ganito, no? Na ibang for sure ibang model kasi doon siya puti siya, no? Doon siya, oh. Nakita niyo sa tabi. 'Yon, gumagana 'yon, no? Ito. Gumagana 'to. Ito, no? Apple din yan. So, running to may OS. May Mac OS. So, ito, hindi pa natin alam kung anong condition ito. Subukan nga natin. So, nakita nyo yung itsura niya. Medyo mas latest itong model na to. Wala kasi makitang year model, no? Wala man lang marka akong makita. So, ewan ko itong una niyang binigay. Kung mayroon ba makitang marka dito. Wala rin. Nakalagay lang iMac, no? So, yan. Andyan na lahat. USB, lahat. Headphone. Wired network connection. Okay? So, eto. Subukan natin ito, no? So, sa likod nilagyan ko na ng keyboard, mouse at saka LAN connection. Yung tingnan natin kung anong condition niya. Okay? So, although hindi tayo interesado nito pero wala lang. Parang gawin na lang nating parang experiment na lang kung anong meron dito. Okay? So, power on natin. Yung power niya nasa likod. Yung button niya nasa likod dito. So, on natin. Ayan. Umandar siya, no? Gumana siya. Now, nakalagay dito Mac OS X Lion ang version ng OS niya. Mac OS X 10.7. So, we'll try to continue. Oh, so nag-error siya, no? Then lumalabas yung restore from Time Machine Backup, reinstall Mac OS. Subukan natin i-restore kasi for sure binura ang program nito bago ito parang tinabi na ng may-ari, no? So binubura nila yung OS siyempre para hindi makita yung ano man yung mga program nila dito for security purposes din. Subukan natin restore from
time machine backup. See, restore your system. Continue. Select a backup source. So wala tayong backup, so hindi pwede, no? So go back tayo. Go back. Subukan natin dito, reinstall Mac OS. Continue. Mac OS, continue. Continue. Wala rin, error din siya, no? So, these utilities, continue. Dito. Mac OS. So, ang hard drive niya is 640 GB. Nakita nyo? 640 GB. First 8. I prepare this as an available. Okay. Actually, hindi ako masyado kabisado sa sa Apple OS, no, sa Mac OS. Kasi sanay ako sa Microsoft Windows. Kasi actually itong ayoko sa hindi ko sa Apple kasi napaka very specific mga talagang yung mga application nila talagang para mo ma-incorporate sa Mac desktop or laptop is dapat compatible talaga, or else mahirapan ka mag-install ng mga application programs. So kaya parang para sa akin parang hindi user friendly gamitin yung macOS, pero siguro sa iba sanay din, parang hindi naman ganun, depende lang yan, no? Nasanayan mo lang. So ako hindi ako familiar masyado. Now 640 GB yung hard drive niya. Okay. So wala siyang binura yung operating system niya. Ito lang yung lumalabas sa screen. So ang nito is pwede naman ito lagyan ng Microsoft Windows, pero hindi rin ganun kadali, no? Medyo mahirap din ang process ng pag-install dito ng Microsoft Windows. So kailangan mo gumamit ng mga third-party software para mayroon tinatawag dyan na yung bootcamp assistant, no? Para maka-install ka ng Windows dito sa Mac PC. So anyway, stop na lang natin yung video natin dito. I-google ko pa yan, i-research ko pa kung paano. Medyo hindi ako familiar masyado sa Macintosh, no? So, at saka may nasilip ako na kunting problema dito sa screen niya. May guhit siya na blue, pero hindi naman siya masyadong naka-affect sa display. Yan, kita nyo, parang hair strand na blue vertical line. Masyadong manipis na vertical line. Blue, yan, kita nyo yan. Pero hindi naman siya pag nag-display siguro, like kita nyo to, may display, hindi siya makikita. No? Pero pag parang ganito yung display lang, background lang, halata siya, no? Pero pag may siya, hindi siya halata or hindi siya makita dito. So off na natin yung video natin dito. Again, pwede man to lagyan ng Windows, pero yun, studyhan pa natin kung ano yung process, no?
based sa research ko, kailangan natin ng bootcamp, or kung wala mang bootcamp assistant, mayroon ding ibang way. Pero ang ano diyan, yung kailangan hanap ka pa ng driver, no? Ng anong mga hardware dito sa loob para ma-maximize mo yung performance nito. Okay? Or else malagyan mo siya ng Windows pero some hardware sa loob, like for example sound, no? Network adapter niya, baka hindi gumana ng diretso sa hindi supported ng Microsoft. And also yung consideration dito, dapat yung processor nito is yung same din sa processor ng ginagamit ng Microsoft, yung mga Intel, ganon, no? Different like processor na compatible sa Microsoft Windows. Okay? So dito lang muna yung video natin. Itabi na lang muna natin ito. Anyway, hindi man tayo. Pero maganda to sa bahay, guys, no? Talagang napakatibay nito. At saka pag ikaw ba naman gumagamit ng Apple sa bahay, just imagine mo, yung bahay mo simple lang pero yung computer mo Apple. Amazing, di ba? So anyways, itabi na natin to. Proceed tayo sa mga laptops natin. Tinignan ko lang kung anong condition ito binigay niya. Or wala, itapon ko na lang din to. Ilagay ko to doon sa basurahan namin. Dalawa sila nung isa. Pero yung isa, running yun, may hindi binurang OS nun, no? Tumatakbo yun sa Macintosh sa OS. Pero wala, hindi ako interesado. Itatapon ko na itong dalawa pag ano. Okay, so yun lang guys. Proceed tayo sa next na laptop natin na i-check. Marami pa tayong i-check na laptop. Okay?